Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Presente. Kasama pa rin si producer Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aizon. And of course, sa Wirecast, si Justin. At mamaya may ipapakilala po tayo sa inyo na bago natin makakasama sa technical side ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa YouTube, pwede rin po nyo kami subaybayan. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At nasusubaybayan at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga barko na lumalayag sa karagatan sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga platform sa pamamaraan kung paano po nyo kami masusubaybayan ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, marami pong kaganapan ngayon dito sa Pilipinas ha. Unang-una, sumalubong sa atin yung magang-magang ito ng araw na ito, magang-maga yung desisyon ni Senator Alan Peter Cayetano na bitawan na yung kanyang paniniwala na siya ang legal na Senate President ng Pilipinas. Ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang personal, mismong personal na Facebook page. Doon po kanyang inihayag yung kanyang pagbitaw sa paniniwala na siya ang legal na Senate President. Ito po ay sa likod na rin ng mga nangyayaring mga kaganapan sa labas at loob ng Senado, lalong-lalo na sa gagawin pong ngayong araw na ito, Miyerkules, June 17, sa pagdaraos ng isang special session ng Congress, meaning both ng House of Representatives at ng Senado ng Pilipinas. At kasi marami po ang nagsasabi na mayroon pang ilang mga senador mula sa Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Kung magkataon po't magkatotoo yan mamaya, hapon, oras dito sa Pilipinas, magiging 13 na po ang Cayetano, ang Gatchalian Block, making them the true majority ng Senado. At kung mayroon pang ibang lilipat, o madadagdagan pang lilipat, malalaman po natin yan mamayang hapon sa pagdaraos na special session sa Senado. At kapag nangyari po yan, tuluyan ng naging 13 ang Gatchalian Block, pwede na po silang mag-elect ng bagong Senate President. Yun. So antabayanan po natin yan later on sa ating sa programa natin at sa buong araw na ito, maging sa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pero tutukan muna natin itong isa pang naging mahalagang kaganapan nitong weekend, nagtuloy-tuloy hanggang sa araw na ito, yung pong tentative peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Matatandaan po na inanunsyo ni US President Donald Trump nitong weekend na magkakaroon ng sabihin natin pirmahan o kasunduan para sa isang peace deal sa bansang Iran. Kinabibilangan po ng peace deal na ito yung pagbubukas ng Strait of Hormuz at yung paglilift ng Estados Unidos ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Pero siyempre ang patuloy pa ring pag-uusapan kung sakaling mapirmahan na po mismo yung kasunduan sa Biyernes, itong darating na Biyernes sa Switzerland, yung pong talagang rason kung bakit ba ginawa ng Amerika ang military strike sa Iran. Yun ay para matigil ang pagpoproduce at pagbili ng Iran ng nuclear weapons.
doon po natin malalaman. Kasi nakakarating sa atin yung mga balita na malaking usapin ngayon yan sa Estados Unidos, lalo na sa mga politiko dyan sa Estados Unidos, mga taga-suporta at mga kontra sa Trump administration. Ano ba ang pananaw dito mismo ng mga mamamayan ng Estados Unidos, kaya siya ay Republican o Democrat o Independent? Ano ba ang pananaw nila dito sa nangyaring peace deal na ito na pinahayag ni US President Donald Trump, pero sinuportahan din naman ng Iran, nagpahayag din naman ng Iran na meron na nga silang kasunduan with the US, at least a tentative peace deal with the US. Para malaman natin ang pulso ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga Filipino community sa Estados Unidos at mismo ng mga Amerikano, diyan sa Estados Unidos, particularly sa New York, makakasama natin, of course, sino pa, hindi ang veteran at kilalang broadcast journalist na nagre-reside na ngayon dyan. At lagi rin natin kasama dito sa ating Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Mike Cohen, live and direct from New York. Mike, good morning mula dito sa Pilipinas. Good morning, Ray. Hangover pa rin dito sa Nueva York. Actually, ang bagong pangalan daw ng New York is New Knicks City. Ano Dahil dun sa panalo ng New York Knicks. Di ba? Yan yung dito. Mga tao kanina nasa airport ako, karating na ako galing Los Angeles. So ano pangalan ngayon? New Knicks? Knicks. Okay. Knicks City. Oh, New Knickerbocker City, di ba? Oh, pero ano lang yan, let's let our audience calm down a little bit from all the tension sa mundo. Siyempre may isang Filipino-American doon sa Knicks. So Yes. yung ating mga kababayan, actually, baka mas interesado pa sila sa basketball kung pag-uusapan natin. But there is something more important in the world today. Yes. And that is why ang pag-uusapan natin itong tentative agreement. Yan, yung tinatawag ng White House. Bate dito sa press release na pinadala sa atin kanina. Nag-email ako sa press secretary, and these are the points that we were given by the White House. The ceasefire is immediate. There will be a 60-day pause in military hostilities across all fronts. The Straits of Hormuz must and will reopen. Talagang ginigit nila, reopen. Without tolling. So wala nang toll, diba? Hindi na pwedeng manigil ng bayad yung Iran doon sa mga along with the lifting of a US military blockade of all Iranian ports. And aside from that, the assurance by Iran na pwede na sila mag-ship out ng kanilang mga produktong langis. Part of the agreement would be, of course, that Iran itself will be allowed to sell on the open market. As part of the tentative agreement. Kasama na rin nito ang assurance ng Iran they will give up their desire to have a nuclear weapon. Ganun yung talagang nakalagay doon sa tentative agreement points that we have been receiving. Pero ito yung ginigit ng White House sa mga oras nito dito sa New York on this Tuesday na dito sa Amerika, Tuesday evening pa lamang dito. What they're telling us basically is that the agreement is tentative. There may be some changes, may mga refined, but the important thing is they will be meeting and talking face to face for the first time. Dati kasi for intermediary kahit yung dating agreement ni Barack Obama nung araw, ni Pangulong Obama, hindi face-to-face yung kanilang usapan, parating may middleman So this is one of the first times na yung US Foreign Secretary kasama na rin yung staff ng Iranian Foreign Minister. Harap-harapan na sila mag-uusap. Yan yung pinaka-importante doon. I'm not sure if Marco Rubio himself would be there. I don't have that information yet from the State Department, but we're working on getting that for you. All right. But how about the Filipino community and of course the citizens, the US citizens? How ano ang reaction nila dito sa tentative peace deal na ito with Iran? Because we've been seeing some rallies ba? May mga nagpo-protesta, especially yung Of course. And I came from the part of the US where let's see, on Saturday my son drove me from Las Vegas to Los Angeles.
And we stopped at the first gas station where we could get gasoline, galing ng Las Vegas. Mabuti lang yung aking anak, medyo UP educated, so marunong pumili ng kotse. Prius yung kanyang sasakyan. Okay. So, mga 60 miles per gallon yung But still, we spent about $7 and I think $7.90 for high yung premium, di ba? Yung high end. And everybody in line at the gas station was upset. So that is the number one reason, whether Republican, Democrat, Independent, hindi masyado sumasali. Basically, Americans are upset about fuel prices, especially in the largest state where I just was over the past week in California. Dahil doon, hindi masyado maganda yung kanilang public transportation. It's really designed. It's a city designed to be mobile by car. And yes, meron mga Tesla, meron mga iba't ibang brand ng mga electric vehicles. Pero mahal pa rin yung presyo ng kanyang mga sasakyan sa Estados Unidos. Yung mainstream ng mga sasakyan ay yung ICE, kung tawagin, internal combustion engine. So that is the number one reason. In America's, second largest city, where I was going around, you would hear nothing. I went to Redondo Beach. I went to itong area ng San Pedro, as they call it there. San Pedro yan sa atin, pero San Pedro sa kanila, di ba? And itong Long Beach and other areas. Because of a group gathering of Filipino Americans. I won't mention the family name. But this big family gathering was a wedding. So we had people from all over. So para ako nag-sampling para lamang sa'yo na yung umaga, Ray. Okay, thank you. and their opinion of President Trump, even though these were mostly Republicans and conservatives dito sa wedding ito, medyo negative. They're down on the position. They don't not support President Trump anymore, but they're kind of yung dahil dito na nga sa pangyayari dito sa gera. Because of this situation. Now they're hoping, because it was announced, I think on this, we were there probably by early or late Wednesday our time, we started to hear about the peace deal. So lumabas na yung usapin sa peace deal. So medyo bumaba na yung tension, bumaba na yung feeling ng mga tao, and nagse-celebrate na nga ng konti. Isipin mo, doon na medyo not so much on the issues of the wedding, yung pinag-usapan, kung hindi, ay salamat bababa na ang presyo ng gasolina. Ay salamat bababa na yung mga groceries, because it's a very basic thing. The same situation you're facing there in the Philippines, we face here. And it's probably far worse in the Philippines. Like I said, here diesel is about $8.90, maybe $9 a gallon in some places like California. Whereas in states with oil production and refineries like Texas, it's about $4 a gallon. And I talked to my brother who lives in San Antonio and is still in mourning sa mga oras nito dahil sa kanyang Spurs natalo. Sabi sa akin ni Kuya na yung sila, even though he's semi-retired, so he does Uber. And because he does Uber and he drives around itong rideshare group, di ba? He knows the price of gasoline, and he says it's very expensive for him to still continue doing Uber, which he does for extra, alam mo ba, yung extra sa pension. And sabi niya, dati kumikita siya. Pero lately, parang he only does it just to maintain yung status. And he's hoping for the drop in parang price. break even So lang that siya. is the big problem. It's very basic. It touches every household dito sa Amerika. And the number one thing, of course, is yung kanilang urban mobility and their ability to get around. Because most cities in America do not have a very good public transportation system. So, can we say, Mike, na the reception from the US citizens there is lukewarm pagdating dito sa naging desisyon o sa tentative peace deal with the US, kasi hindi pa rin nila nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo maging ng mga produkto sa markets? Well, those Americans who are invested in the stock market, and it's actually a very broad spectrum of America that invest in the stock market, dahil ang kanilang mga retirement funds are tied into what are known as 401ks.
So pwede ka mag-save ng pera, bumili ng stocks at ipasok mo sa isang controlled account na hindi mo i-withdraw agad. It's for long-term investments, para siyang super fund for capital ventures, banking, venture capital, ganun. 401k yung tawag dyan. Mga mutual funds na higante. Lahat sila na may ganyan ay tuwang-tuwa kasi simula pumasok itong usapin sa ganito, tumaas yata ang merkado, ang stock market. Roughly by, if I'm not mistaken, up to 18% in some categories. So, tumaas talaga yung kanilang investment. Yung iba, dati, bagsak na yung kanilang stocks because of the situation. Ngayon, bawing-bawi na sila. So, those people who retired or are planning to retire and are using a 401k or yung kanilang mga retirement investment accounts, or pati yung mga educational investment accounts na ginagawa ng iba para sa kanila, pag-aaral ng kanilang mga anak or sila mismo na gusto mag-aral, it's a big advantage for them. And of course, America being the capital of capitalism, especially this city where I am in, where, di ba, capital talaga yung markets. Nandito ang pinakamalaking stock market sa buong mundo. Malaking bagay yan. Even itong stock ni Elon Musk, yung kanyang SpaceX niya, yung SpaceX niya. SpaceX, di ba? Oh, $1 trillion. Pero bumaba na rin siya, di ba? Bumaba ng konti. Because as expected, it was what goes up will come down. Just remember that. Bumaba siya ng 8%. It's not really a huge fall, but andun pa rin siya, the world's first trillionaire, yung kanyang status. Subalit, 9,000 of his employees are also instant millionaires because they were all given shares of stock. Itong 9,000 empleyado nila, mula janitor hanggang sa presidente ng kumpanya, equal yung sharing na binigay sa kanila ng shares of stock. And they also were allowed to buy additional shares of stock within a certain area. And so instant millionaires basta empleyado ng SpaceX. I'm sure there are Filipino Americans and Filipinos who work for SpaceX na siguro nakapag-avail noon and kasama sila sa mga instant millionaire pero hindi sila kasama dun sa instant trillionaire na isa lang yan. Pero Sir Mike, ito matanong ko lang na kasi nagkaroon na ng tentative peace deal with between US and Iran. Alam naman natin na invested din dito ang US Armed Forces, lalo-lalo na dito sa Strait of Hormuz at doon sa mga unang military actions nila sa Iran, especially when it started last February. So may naririnig ka bang, sabihin na natin, komento mula sa US Armed Forces sa naging desisyong ito ng US to reach this tentative peace deal with Iran? Well, based dun sa aking anak, the reason he's in Las Vegas is not because he's working in a casino, it's because he's assigned to the Nellis Air Force Base, the U.S. Air Force. And talking to some of his fellow service members, yung kanilang reaction sa peace deal and peace talks is, they're locked and loaded, they say, ready to go if needed. But they want, to get it done. Ganito yan yung parang nagsasawa yung mga matatagal na sa Air Force at sa Armed Forces, napabalik-balik na lang tuwing may bagong armas yung Iran or some other country in the Middle East or some group in the Middle East is causing problems. They deal with it. And when I say causing problems, I'm talking about threats to world peace, threats not only dito sa Estados Unidos, pati na rin syempre sa Pilipinas at ibang mga bansa, because let's admit it, there's a lot of things that happen in the world that are not so nice, na nagmumula sa gitnang silangan. And dahil dito, kailangan din bantayan din syempre ng pinaka-puwersang sandatang lakas sa mundo, ang Estados Unidos, ang sitwasyon dahil dito sa nilang global presence and global footprint. So far, they're the only country, perhaps the only second exception coming up in China, that have the capabilities to do these things. And right now, that is what they're doing. But most of the members of the United States military, whether it's friends of my son or friends of my brother, because he's also an Army veteran based in the middle of the United States in Texas, in San Antonio, which is the largest military community in the United States. They also have the same opinion that they are, ready to go with called upon. It's not political for them. Ang nakakainis daw sa kanila,
and most of them say the same thing, is they just hope it doesn't get overly politicized. And then it will be ended before it is done. Yan yung Yeah. kanilang kinatatakutan. Doon sa loob ng sandatang lakas ng Estados Unidos. Yes, all right. Well, of course, my last question for today, Mike. Well, U.S. President Donald Trump is also in France to attend the G7 summit. So, of course, nakatingin sa kanya ngayon ang mga members ng European countries, also members of NATO, dito yung mga European countries. And what do you expect to happen sa G7 summit, Mike? The analysis on this situation, of course, is something that is that the United States needs to work more closely with its European allies. But I think the emphasis of the United States is pretty clear. Just the other day, the United States changed the name of the Indo-Pacific Command. Binalik nila sa Pacific Command, PACOM. So, balik na siya doon sa primary focus ng puwersa ng Estados Unidos pagdating sa military, and also by the recent talks between Secretary Rubio and ang Secretary ng DFA, di ba? So yung kanilang focus again is not really a pivot to Asia. We have not pivoted away. It's just that the United States is planning more with this meeting. They talk to the G7 to talk more with Japan, to talk more with China, to enter into more trade deals. Because let's face it, if we are trading, if we are doing business, and the business is good, why is there any need to fight or have a conflict? So it's better for the world whenever we have leaders, especially a leader who is a businessman like Donald Trump, whose primary orientation in life has always been making deals, going into business propositions, and coming out, or at least coming out ahead for his investors. Yan yung kanyang pananaw sa buhay. You can read his Art of the Deal, kanyan yung kanyang focus. But he's also telling Europe na you're not the only game in town. Asia is a very important part of the United States business community. Lalo tigit ang Pilipinas, lalo tigit pagdating dito sa mga, di ba, yung may tech trade zone na itatayo, almost 1,000 hectares dyan sa may Central Luzon. There are other projects that they're investing in the Philippines and also across Southeast Asia and Japan to reestablish ties. So Europe is being served notice that, number one, for 80 years, they have not had to pay for their defense. The United States has been providing the defense of Europe. And now it is Europe's turn to, maybe it's time for America to pull back a little bit more of its military forces, spending billions and billions of dollars every year to defend a country that is America's biggest critic at times, or a region that houses some of America's biggest critics. So I think that is what is going to be talked about. Obviously, the Europeans have learned their lesson, and they realize that many Americans often wonder, why do we have 500,000 troops in Europe, even 80 years after World War II? It's almost, you wonder why. And then instead of people being happy that the US is there in Europe, tumutulong, ang pangyayari is the general attitude of many Americans, both Democrats and Republicans, is that there's a time for us to go home, and let Europe handle its own affairs. Yes. Although, let's remember, this has probably been the longest time in history that Europe has not had a major war, with the exception of the situation in Ukraine and the Balkans, which are primarily, or yung origins ng Ukraine war is primarily parang labanan ng magpinsan. Kasi Yes. Ukraine and Russia. and Russia are technically parang cousin countries. And yung nangyari sa Balkans, ganun din. Hiwalay-hiwalay yung Yugoslavia noon. Okay. So aside from those two conflicts, there has not been a major conflict in Central Europe, Western Europe, or any other part of Europe for over 80 years. And primarily that's because of the presence of the United States Yes. and its assurance of peace and prosperity. Not only that, America rebuilt Europe after World War II Yes, with the that's true. Marshall Plan and other programs. So this is a major factor na kailangan din tignan po natin.
na there also comes a time when America also has to think of America. Eh, yan yung policy ni Pangulong Trump, America first. So yan yung ginagawa nila, which is Yes. to put more focus sa Estados Unidos and a little telling our allies and friends that we will always be there for them in Europe, but we also have other allies we need to take care of, like our friends in the Philippines, our friends in Japan, Australia, and other places that also need America's attention. And with that, Mike, maraming salamat. Thank you so much for again giving us your precious time. Alam kong medyo alanganing oras na dyan sa New York, sa New Knicks. Ano? Sa New Knicks. Oh, ito, Thank you. itong new Knickerbockers. Yeah, well, sana makaulit-ulit. Ano? Sana. Masaya talaga dito yung mga Filipino. Yung area ko dito is malapit sa Woodside, which is Little Manila. Mhm. And I'll tell you, people were out in the streets, screaming, enjoying. Akala mo nanalo yung Crispa at I don't know, Ginebra. Now- Parang yung dating sa mga tao dito. Now we know where maski na nasa abroad ang Pilipino, talagang basketball fanatics talaga ang Pilipino kahit saan mo dalhin yan. Maraming salamat. Thank you very much, Pinag-usapan ng Mike. peace deal, pero basketball yung mas pinag-usapan. Okay, Ray. God Thank you. bless. Thank you Have a so great much, day. Mike. Thank you so much. Si Mr. Mike Cohen po, ang ating veteran broadcast journalist who is now living and of course still practicing his profession as a broadcast veteran, as a broadcast journalist all the way live from New York. Sabi nga niya, ang tawag ngayon diyan is New York Knicks dahil nanalo nga po ang New York Knicks sa kanilang laban ng champion. Anyway, well, congratulations sa inyo. But thank you very much, Mr. Mike Cohen, for giving us your time dito sa ating programang Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At bago natin nakapanayam ang ating veteran broadcast journalist na si Ginoong Mike Cohen na nakapanayam natin live mula sa New York, USA. Nabanggit ko kanina na ngayong umagang ito, araw ng Martes, Wednesday, June 17, binitawan na, o ano bang word na pwede sabihin, sinuko na ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang paniniwalang siya ang legal na presidente o Senate President. At ngayong araw din pong ito, pagsisimula ng special session na pinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso, particular dito sa Senado, para ma-address yung mga issue o yung mga panukalang batas na dapat nang maipasa. Pero hindi na ipasa dahil nga po sa mga kaguluhan nangyari sa Senado. Sa likod po niyan, nagdaos pa ng ano bang masasabi. Di naman natin pwede sabihin Blue Ribbon Committee hearing yung ginawa kahapon nila Mike Defensor kasama pa nung 18 Marines diyan sa Dragon Gem ba yun? Dragon Gem sa may EDSA. Hindi daw po Blue Ribbon yun. Hindi ka lang daw yun, gathering. So pero alamin po natin mula sa mata at pananaw ng pantas sa batas. Kasama pa rin po natin ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Cayosa, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Unang-una sa lahat, Attorney Cayosa, anong munang reaksyon ninyo dito sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong umagang ito na sinusuko o binibitawan na niya yung kanyang legal na paniniwala o ang paniniwala niyang siya ang Senate President. Hindi na raw siya. Mabuti naman at naliwanagan siya at mabuti naman at matigil na itong bangayan sa Senado at yung priority nila sa kanilang pansariling interes. Sana naman ay makapagtrabaho na ng matino ang Senado at magkaisa ang ating mga senador gawin ang kanilang trabaho. Do you think this will pave the way na tuloy-tuloy na ang trabaho ng Senado sa pag suko ni Senator Cayetano sa Senate presidency, and do you think yung others sa kanyang block will follow suit? Kaya, Attorney Cayosa. Hindi natin alam kung ano ang kanilang gagawin, but at least ngayon maliwanag na meron ng klarong mandato ang bagong liderato at matapos na ho itong bangayan sapagkat masyadong bumaba na, nakakahiya na at kuminsan nakakasuklam na ang ginagawa ng ating mga senador. Sila dapat ang halimbawa ng pagsunod sa batas, sa ating saligang batas, rules of the Senate, at saka yung maging maginoo. Diba? Yung statesman. Kasi mga senador ito eh. Pero nakita natin sa nagdaang mga buwan na talagang lumabas yung totoong karakter ng iba sa kanila. So, makakaasa tayo na bibilisan ng bagong mayorya ang kanilang trabaho. Ang dami hong naantala eh. Diba? Hindi lamang ho yung impeachment na napakahalaga, kundi pati ho yung pag-imbestiga sa flood control scam, di ba? Na hanggang ngayon, kahit natapos na yung malalimang investigasyon, hindi pa pumipirma yung iba kasi nga pinagtatakpan nila yung sarili nilang kapakanan o kaya yung kanilang mga kakampi sa politika. So, sana ho ay maipasa na rin yung mga batas na dapat maipasa at yung mga marami na ho kasing nakapila na for confirmation sa commission on appointments. Pati ho yan, matataas ang mga rango nila, mga ambassadors, mga consuls, mga military officers. So hindi naman fair sa kanila na nadidelay at naiipit sila sa awayang politika at pansariling interest na inuuna ng ibang mga senador. So at ito rin, I hope and we pray na it will settle ho itong mga pagtakbo-takbo sa Supreme Court sapagkat ito naman ay internal problem ng Senado at gaya ng nabanggit ko noon pa, mas maganda na ma-resolve ito sa pamamagitan ng matinong desisyon ng mga senador. Mukhang mangyayari ho naman. Attorney Cayosa, may nakatatanggap lamang po naming balita. Formal nang naging Senate President si Senator Win Gatchalian habang si Senate Pro Tempore ang magiging Senate Pro Tempore naman si Senator Tito Soto. Ayan, lumabas doon sa isang malaking television network yung opisyal ng pagkakatalaga kay Senator Win Gatchalian kasi acting siya ngayon no? Pero ngayon lumalabas na siya na po talaga ang Senate President samantalang pro tempore naman si Senator Tito Soto. Did you expect this to happen? Yes, I expected that. At yun nga ang aking panawagan noon. Di ba? Sabi ko nga, madasalin naman yung iba sa mga yan. Kaya silang lahat, ipagdasal natin para maliwanagan sila. Nangyari nga, di ba? Of course, alam natin na at any time magbago isip na ngayon. Pero meron na namang bagong presidente. But sana ho, alalahanin nila, meron tayong tinututukan na napakalalaking mga iskandalo, mga pag-iimbestiga para malaman ang katotohanan. Sana ho tutukan nila yon sapagkat masyadong matagal na ho na-dribble yung impeachment case, na-dribble yung investigation sa flood control at kung ano-ano na hong kanya-kanyang investigasyon na, parang naging circus na ho eh. So imbes ho na maliwanagan ang taong bayan at mapanagot ang sino mang nagkasala o nag-abuso, nafo-focus ho dun sa away politika eh. Yung pansariling interes o posisyon. So hopefully they will redeem themselves kasi kahit ho sa ibang bansa, kagagaling lang natin doon,
yung ating mga kababayan at mga dayuhan, talagang taas sa kilay sila sa nangyayari sa ating Senado. Nako. Nakakalungkot ho, nakakahiya. Mhm. Now, we hope na the Senate begins to rebound from this and regain the integrity and reputation na nawala nitong mga nakalipas na buwan. Senator Senator tuloy, Senator Attorney Cayosa. Pero pero do you think madaling maibabangon ito ng Senado, Attorney Cayosa, after all of this, sabi nga nating drama-rama sa Senado, even the Senateplex na nadikit na sa kanila? Well, kung gugustuhin nila, pwede ho naman. Sapagkat kung nagkamali sila, they should learn their lessons. Di ba? At basta lang unahin nila ang interest ng mamamayan. Unahin nila ang rule of law. Unahin nila ang katotohanan. Huwag ho yung vested interest o political survival nila ang uunahin. Unti-unting maibangon siguro nila ang kanilang kredibilidad at dignidad. Tayo namang mga mamamayan, nakita na ho natin yung pinakamasamang aspeto ng mga pinagkatiwalaan natin ng boto. Sa susunod na election ho siguro, maaalala natin yan at maging mas maingat tayo sa pagpili ng mga bibigyan natin ng malalaking kapangyarihan at responsibilidad. Alright. So itong petition ni Senator Cayetano sa Korte Suprema, Attorney Cayosa, yung petition, wala na to. Ano kaya sa tingin nyo, ipupush niya pa ba to o hindi na? Kasi 87 pages yung petition, hinihiling ang status quo ante order upang maibalik nga siya, si Cayetano bilang Senate President. Do you think itong petition na ito ni Cayetano sa Supreme Court will hold or will have legs to stand on? Well, nabasa ko ho yung petition at maganda naman ang pagkagawa. Kaya lang, sa nangyari ngayon, malamang ho, ibabasura na yan for being moot and academic. Sapagkat gaya ng na-i-explain ko ng mga naunang mga panayam, ay ito naman ay sigalot problema ng mga senador, internal sa kanila. Mas mainam na ipaubayan ng Supreme Court sa kanila ito. It is a political question that they have resolved. So wala nang relevance o materiality yung kaso na yan. At kung susundin ng Supreme Court ang conservatism ng judiciary, ganun nga ho ang gagawin nila. Sapagkat hindi na kailangan ang kanilang intervention. Okay. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po. Pero before I let you go, baka meron kayong gustong mensaheng iparating sa ating mga kababayan na talagang intently listening to you, intently watching this interview. At hindi lang dito, kundi sa iba't ibang mga television at radio interviews nyo, talaga nakatutok sila sa inyo. Ano pong mensaheng pwede nyo iparating sa ating publiko sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga updates ngayon sa Senado? Maraming salamat ho sa ating mga kababayan at sa media kagaya ho ninyo na patuloy na tinututukan itong mga maiinit na issue. Kahit ho sawang-sawa na tayo at kung minsan ay nadidismaya na tayo sa nangyayari sa ating mga politiko, kinakailangan pa rin hong vigilant tayo, mapanuri at bantayan natin sila, makialam din ho tayo sapagkat kung hindi ho, baka ho mabalik na naman dun sa pangingibabaw ng personal at makitid na interest nila. So we should remain vigilant, we should be involved. We don't prejudge, but let us all work together to seek the truth and demand accountability sa lahat ng ating mga opisyal sa gobyerno. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Ayan. So, alright. Susubukan din po natin makipag-ugnayan sa Senado, lalo na sa ating butihing Senator Erwin Tulfo, o kaya kay Senator Win Gatchalian, regarding dito sa bagong developments na ito sa Senado, di ba? Lalong-lalo na pag ang pinag-usapan po ngayon talagang official ng si Senator Win Gatchalian ang Senate President, di ba?
Siya na talaga ang official Senate President at si Senator Tito Soto ang Senate Pro Tempore. Okay? Yan ay kasunod na rin ng official na pagsuko o pagbitaw ni Senator Alan Peter Cayetano sa napaniniwalang siya ang legal na Senate President. Yan, okay? So, antabayanan po natin yan, lalong-lalo na sa mga itong buong araw na ito, sapagkat ngayong araw na ito, June 17, ay simula po ng special session sa Senado, like I said before. Ano po yan? Sa pamamagitan ng isang executive proclamation, executive order, inutos po yan, dinirektiba po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng isang special session sa Kongreso upang matugunan yung mga batas na kinakailangan, mga panukalang batas na kinakailangan maipasa bilang batas na nabalam dahil konting-konti na lang, kumbaga ilang step na lang, batas na. Hindi pa na ipasa dahil sa nangyari sa Senado. Napakaraming mga importanteng napaka-importanteng dapat na matugunan na maging batas. Okay? At yung sinasabi rin ni Atty. Cayosa, yung promotion nung mga AFP officials to the rank of general, magre-retiro na po sila. So nabalam din 'yon. Ngayon i-address din po. At marami pang batas na i-address na para yung mga panukalang batas na i-address para tuluyan na itong maging batas. Samantala, dakuin muna natin ng isang report. Sa labas ng ating himpilan, dakuin natin ang report ni J. Mark Dagala. PNP nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla-style scam hubs matapos ang Pogo crackdown. Ang detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nagsasagawa na ngayon ang validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla-style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito matapos ilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod dito ng babala ni dating House Quad Committee Overall Chairman Robert A. Barbers na may mga ulat ng umano'y POGO link scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Parañaque, gayon din sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang iligal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa inilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa mga huhuling mga bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. At ito pa rin ang programang Global na tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. Nakausap natin kanina si Attorney Domingo Egon Cayosa at of course earlier than that of course si veteran broadcast journalist na si Mr. Mike Cohen who is now residing and working in New York sa US Okay. Ngayon po tulad ng ulitin ko lang balikan ko lang yung mga update sa Senado. Official na ika nga si Senator Win Gatchalian na po ang official na Senate President ng Senate of the Philippines. Samantalang si Senator Tito Soto naman ang tatayo o official na Senate President pro tempore. Yan. And of course, si Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantalang si Senator Kiko Pangilinan ang vice chair o vice chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Now, speaking of the Senate Blue Ribbon Committee, yung pong nangyaring supposed to be quote-unquote Senate Blue Ribbon Committee na inanunsyo ni Mike Defensor, hindi daw po yan Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Erwin Tulfo sa isang panayam sa kanya. He described it as a gathering, more of a forum or more of a press con. Hindi siya Senate Blue Ribbon Committee kasi sabi nga ni Senate President Win Gatchalian, hindi naman senador si Mike Defensor, lalo na hindi siya miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. So hindi daw po yung kinikilala, hindi yung recorded at walang basehan daw po ayon sa mga kay Senator Win Gatchalian, kay Senator Erwin Tulfo at marahil sa iba pang mga senators na na lalo na inaakusahan nung 18 Marines plus 4. Tama, last plus 4, no? Meron pa, nadagdagan pa sila. So anyway, so alamin natin ngayon, mamaya, like I said, tutukan natin ang mga kaganapan sa Senado ngayong araw na ito hanggang mamayang hapon sa mga pagbabagong ito sa Senado. Ngayon, bukod dito sa pagkakatalaga bilang official Senate President kay Senator Gatchalian, ano pa kaya ang iba pang pwedeng mangyari mamaya sa Senado? Tuluyan na bang lilipat si Senator Joel Villanueva sa Cayetano Block o sa bagong majority, 'di ba? O may kasama pa
si Senator Joel Villanueva nalilipat. Yun ang mga malaking katanungan ngayon. So babantayan po natin. Pero ultimately, sana itong mga pagbabagong ito na nangyayari sa Senado, pagbabago tungo sa pagbangon ng Senado sa kinalugmukan nitong kontrobersya nitong mga nakalipas na buwan. Sana sa mga pagbabagong ito, magawa na ng mga senador ang kanilang tunay na tungkulin sa taong bayan. At hindi para sa kaibigan, hindi para sa personal na interes, at hindi para sa utang na loob sa isang tao o sa isang grupo. Sana makita muli ng taong bayan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng integridad, statesmanship at pagiging maginoo ng mga senador at mga senadora sa loob ng Senado. At sana nga sa mga pagbabagong ito na may kasamang marubdob na dalangin na sa mga pagbabagong ito magkaroon na ng katahimikan, katiwasayan sa Senado upang umusad na tayo. Sama-sama na tayong umusad sa mga kinakaharap nating mga problema dito sa ating bayan. Hindi lang mga problema na nalilikas sa loob ng bayan, kundi yung mga problema at issue, challenges sa labas ng ating bansa. At bago ako tuluyang magpaalam, gusto ko muna magpasalamat kay Justin Osias, no? Kasi aalis na si Justin, magmamaalam na si Justin, mag-aasawa na si Justin. Ay, mag-asawa? Magbo-board. Akala ko kasi dinig ko nung una mag-aasawa na siya. Hindi pala, I'm sorry. Magbo-board siya. Magbo-board siya kasama ng asawa niya. Ganon. Hindi. Board lang. Board exam. Board exam. Okay, board exam lang pala. Okay, sige. Thank you very much, Miss Justin Osias, sa patience mo sa amin, and hard work mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, your understanding. Thank you very much. Ilang buwan ka rin namin nakasama? Noong mga isang taon, no? Isang taon? Hindi mo pa kinumpleto na isang taon. Nag-iwan ka pa. Anyway, good luck sa board exam. We wish you all the best sa board exam mo. And pag napasa mo yung board exam na yan at iba pa, we hope to see you again here on a more permanent status dito sa ating Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Okay? Anyway, may kapalit naman si Justin. Siya naman papalit kay Justin si John Paul Lumuntad. Yan, si John Paul Lumuntad. Okay. Okay, John, kilala mo naman na sila, no? Lalo na si Stephanie. Yan. Okay. Sige, baka magalit si Quincy. Anyway, nakikinig ka ba, Quincy? Sige, so we welcome John Paul Lumuntad sa Radyo Pilipinas World Service family, lalo na sa ating technical side. Thank you very much, Paul. John Paul. JP, no? Pwede ka man tawagin JP. Biro mo, papalitan niya si J.O. Papalit si JP kay J.O. Wow, kita mo nga naman, Baka kung nagkita kayo earlier, anyway, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, Meet JP, and of course, ang ating producer, si Miss, kasama rin natin si Miss Drizzle Nanyong, di na pwede, taken na yata ito eh. And of course, sa ating master control, si Miss Susan Aison, at si Justin. Again, thank you very much, Justin, for your dedication sa trabaho, dedication and profession at talagang pagtutok mo sa trabaho dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Justin Osias, and we wish you all the best again. We wish you all the best and we will pray for your success sa board. And of course, welcome kay John Paul Lumuntad sa ating himpilan. Okay? Sige. Maraming salamat po. At muli, ito po yung lingkod, Ray Sampang. At ito ang programang Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.